Hi mga langga! Welcome back sa ating page. Ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike at ang aming anak. Kasama rin namin ngayon ang aking mama at papa kasi binisita nila kami for 6 months. Ngayong umaga, pupuntahan natin ang lugar na tinatawag na Blue Springs. Pero bago kami pumunta doon, naanan muna namin itong lugar na ito dito sa may Plantation Road sa Arapuni. Kaso malapit na talagang maglaglagan lahat ng mga cherry blossoms. Kaunti na lang yung mga bulaklak na natitira. Patapos na kasi yung season nila. Kaya huminto lang kami doon para magpicture at kahit na medyo wala na yung mga bulaklak nila, maganda pa rin naman silang tingnan sa litrato. On our way papunta doon sa Blue Springs ay may nadaanan kaming park dito sa may Waikato River kaya naman tumuna kami at tiningnan namin kung anong nandito. Sabado ngayon kaya naman maraming mga tao dito ngayon. Tuwing weekend kasi yung mga tao ay nagpupunta sa dagat, sa spring, sa lake para maligo. Lalo na't palapit na yung summer dito sa New Zealand. Katulad na lang ng pamilya na ito na magbo-boating sila dito sa Waikato River. So kahit na palapit na yung tag-init mga langga, nako, ang tubig dito sa New Zealand ay sobrang lamig pa rin. At kahit na nga kalagitnaan ng summer, malamig pa rin yung tubig. Hindi na rin kami nagtagal doon kasi medyo nagutom na kami. 12 noon na kasi at this time at medyo nagbabadyang umulan. Kaya naman, umarga na kami dahil natutulog pa si baby. At dala-dala ko pa rin yung ating milk bottle warmer. Sobrang gustong-gusto ko talaga itong milk bottle warmer kasi sobrang handy niya. Hindi nyo kailangan mag-alala kung sobrang iinit ba yung gatas. Kasi nakaset naman yung temperature niya into 37 degrees which is yung required na init ng gatas na pinapainom sa baby. So huminto muna kami dito sa Tirao para mag-lunch. Naglakad-lakad muna kami para maghanap ng makakainan. Si baby ay tulog na tulog pa rin. Anyway, itong lugar na ito ay tinatawag po na Tirao. Isa ito sa mga cute na mga towns na nakita ko dito sa New Zealand. Isa rin ang lugar na to tuwing weekdays kasi nasa gitna talaga siya ng highway at madaling hintuan ng mga tao na bumabiyahe. Sa wakas ay may nahanap na rin kaming cafe dito sa tapat kung saan kami nakaparking. Kaya naman pinuntahan agad namin. Lalo pat nagsisimula na talagang mag-drizzle. Kung makikita ninyo yung clouds sa taas ko mga langga, nako, sisimula na talaga siyang umambon. Napaisip tuloy ako na umuwi na lang kami kasi pag tumuloy yung ulan, hindi rin kami makakapag-walk doon sa pupuntahan namin. Pero umorder muna kami dito at aantayin muna namin kung ano yung magiging resulta pagkatapos namin kumain. Kung uulan siya ng malakas, edi uuwi na lang kami. Anyway, hindi naman ito gaanong malayo sa bahay namin. Kaya kung uulan man, mabilis lang yung biyahe namin. Pero luckily, pagkatapos namin kumain ay tumila yung drizzle. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Dinala muna namin si mama dito sa may tourist attraction dito sa Tirao. Nagising na rin si baby kasi pinadede ko siya kanina while nasa cafe kami. Kaya naman kinarga ko muna siya ngayon. Dito sa Tirao, meron sila ditong corrugated na iron na korteng aso at sheep or karnero. At doon kami nagpa-picture. Palagi namin itong nadadaanan pero hindi kami humihinto dito para mag-picture. Ngayon lang kasi kasama namin si mama at papa. Pagkatapos namin magpa-picture doon ay pumunta kami dito sa tapat para bumili ng ice cream. Meron kasing masarap na ice cream shop dito na palagi namin hinihintuan ni Mike kapag nadadaan kami dito. Kahit na nga winter ay nagsa-stop over kami dito kapag open sila. Tuwing winter kasi ay minsan lang silang bukas. Pero ngayon na malapit na yung tag-init, parang araw-araw na yata silang bukas. Napa-order nga kami ng 2 beses dito kasi sobrang sarap ng ice cream nila. Nagsasalitan kami sa pagkarga kay baby at ngayon, sina mama naman yung kumakarga kay baby while nilalaro ni papa. At this time, nasa mga 1:30 PM na yata at parang hindi na talaga siya uulan. Kaya naman, tuloy yung ating pag-walking doon sa Blue Springs. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, ready to go na kami sa Blue Springs. Malayo-layo din yung lakaran doon, kaya naman kailangan namin ng energy. Mula dito ay nasa mga 10 minutes lang na drive yung pupuntahan natin. Pagdating namin doon, tama nga yung hula ko na sobrang daming mga tao na nandito ngayon. Kung nakikita niyo yung nasa likuran ko, yan po yung parking lot dito sa area na to. Itong lugar kasi na ito ay isa talaga sa tourist spot na pinupuntahan ng mga tao dito sa North Island. Lalo na kung palapit na yung tag-init, i-expect mo talaga na madaming mga tao ang pupunta dito. Minsan nga nagkakaubusan na ng parking space. Ilang beses na rin kami nakapunta dito ni Mike dati. Naiiba nga lang ngayon kasi kasama namin sina mama at papa at si baby. Dito pa lang sa entrance makikita mo na talaga na sobrang linis at sobrang clear ng tubig dito mga langga. At alam niyo ba mga langga na ang tubig na galing dito sa Blue Springs ay isa sa may pinakamalinis na tubig sa buong mundo. At dito rin nanggagaling ang 70% na bottled water dito sa New Zealand. Kaya kung ikaw ay mahilig maligo, kung makita mo lang itong tubig na nandito mga langga, na kung masasabi mo talaga na ang sarap mag-swimming. Pero pinagbabawal po nila ang pag-swimming dun mismo sa Blue Springs. Pero dito daw banda sa may labasan or sa may entrance ay pwede naman daw mag-swimming. At bawal din ang mag-fishing doon mismo sa Blue Springs.
Pero dito sa may labasan, pwedeng-pwede. Meron nga kaming naabutan dito na nangingisda. Pero kung plano mong mangisda, kailangan siguraduhin mo muna na meron kang permit. Yes, mga langga. Dito kasi sa New Zealand, kailangan meron kang permit kung mangingisda ka man sa spring at sa lake. Maliban na lang sa dagat. Yung nakita pala natin kanina na box, yun ay trap. Tinatrap doon yung mga peste katulad ng possum. Sabi nga nila mama, naku, kawawa naman sila. Pero ganun talaga dito mga langga. May mga hayop na tinuturing na peste, pero doon sa atin ay hindi ito nuturing na peste, katulad na lang ng rabbit. Yun palang ibon na nakita nyo mga langga, ang pangalan nun ay pukeko, na kung ipopronounce mo siya differently, medyo may pagkabastos sa lingwahe natin. Anyway mga langga, itong walk na ito ay nasa mga 4.7 kilometers siya. Easy walk lang siya kaya kahit na sino ay pwedeng pumunta. Nasa mga 3 oras yung walk, balikan na yun ay kung hindi ka magsa-stop over to take photos. Pero kung katulad ka namin na maya-maya ay nagsa-stop over, aabutin ka talaga ng 2 oras. Pero ayos lang, kasi worth it naman yung view. Sobrang linis ng kapaligiran at hindi ka pa mag-aalala kung may ahas kasi dito sa New Zealand, alam nyo naman ilang beses ko nang sinasabi na walang ahas dito sa New Zealand mga langga. Walang mga land predators. Anyway, kung sa paglalakad naiihi ka or natatae, meron din naman sila ditong free toilet. Kaya hindi ka talaga mag-aalala. Marami kaming mga nakasabayan sa paglalakad namin dito. May iba rin na nagdala rin ng mga baby katulad namin. Pero ang maa-advise ko lang kung katulad ninyo kami na may anak, huwag niyong dalhin ang stroller niyo mga langga. Mabuti na lang at kasama namin sina mama at papa kasi meron kaming nakatulong sa pagpupush or sa pagbuhat ng aming stroller. Kasi maraming mga parts na maputik mga langga. At may mga steps or may mga hagdanan rin na kailangan yung daanan. Kaya naman mahirap kung meron kayong dalang stroller. Karga-karga ni Mike si baby kaya hindi mo na namin kinailangan yung stroller. Pero handy din kasi na merong stroller para makapagpahinga naman yung balikat ng nagkakarga. Kasi pwede naman gamitin yung stroller lalo na kung hindi maputik yung daan. Maganda din dito yung mag-picnic mga langga. Nung binisita namin ito ni Mike dati, nagdala kami ng pagkain at nag-picnic doon sa unahan. Sa kalagitnaan na tayo ng walk ngayon at dito kami dumaan ni Mike sa may loop side. While sina mama ay doon sa kabilang side dumaan. Napakabait ng anak ko mga langga kasi tulog lang siya while karga-karga siya ng daddy niya. Anyway, malapit na palang mag 2 months si baby. Naku, ang bilis ng panahon ano? Parang kailan lang ipinanganak ko siya. Tapos ngayon ay magto 2 months na. At excited na rin kami na umuwi sa Pilipinas. Alam niyo naman, by December uuwi kami kasi ihahatid namin sina mama at papa doon. Doon din kami magpapasko sa Pilipinas. Sa almost 9 years namin dito sa New Zealand, ito lang yung pangalawang beses na magsispend kami ng Christmas sa Philippines. Tuwing umuwi kasi kami sa Pilipinas, hindi siya natatiming sa Pasko. Kaya naman sobrang na-miss na rin namin yung Pasko sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga pagkain sa Pilipinas. Doon pala sa amin sa Tagum City, tuwing Pasko ay merong tinatayo na sobrang laking Christmas tree. At excited na rin ako na makita ulit yon. Sana lang hindi maging maulan ngayong December sa Pilipinas. Counting the days na talaga kami. At I'm sure sina mama ay excited na rin na makauwi kasi namimiss na rin nila yung buhay nila doon sa Pilipinas. Ibang-iba kasi yung buhay nila doon at ang way of life namin dito sa New Zealand. Kung doon sobrang busy nila everyday, dito naman halos wala silang ginagawa. Kaya naman sinasabay ko si Papa tuwing tumutulong ako sa farm para naman meron siyang gawin dito. Anyway, malapit na tayo sa mismong Blue Springs mga langga. Dito pa lang, makikita mo na talaga na sobrang ganda. Para kang nasa painting kumbaga. Swerte ng mga ducks kasi nakakalangoy sila dyan. Sa sobrang ganda ng lugar, hindi mo talaga aakalain na libre lang ito. Kasi kung iisipin mo, mintinado yung daanan, may mga toilets at may mga proper na parking space. Kaya naman dito sa New Zealand, ang sarap mag-walking. Ang sarap magpaka-active. Kasi sobrang daming mga walks na pwede mong puntahan na libreng-libre mga langga. Yan yung trip na ginagawa namin ni Mike dati nung wala pa kaming baby. Mahilig kaming mag-walking, mag-hiking at umakyat sa bundok. Inakyat nga namin ni Mike yung Mount Taranaki. Kung napanood niyo yung episode ni Ma'am Cara David, nung nagpunta siya dito sa New Zealand na meron siyang inakyat na bundok pero hindi sila nakarating sa tuktok dahil sobrang cloudy. Yung bundok na yon, inakyat namin yon. At isa yun sa nakakapagod na activity na ginawa ko sa buhay ko mga langga. Lalo pat sinurpresa lang ako ni Mike nung inakyat namin yung bundok na yon. At mind you ha, apple lang yung dinala namin na pagkain mga langga. Saka isang malaking bottle ng tubig. Kasi hindi ko naman in-expect na aakyatin namin yung mountain talaga. Kaya inabot kami ng 8 to 9 hours nung inakyat namin yung bundok na yon. And no, hindi ko na siya gagawin ulit. Anyway, back to the video. Nang malapit na kami makarating sa Blue Springs, nagising na rin si baby. Kaya naman nilagay na namin siya dito sa stroller para makapagpahinga na rin yung balikat ni Mike.
Nasa mga 5 minutes na lang at makakarating na rin kami doon sa end, doon mismo sa tinatawag na Blue Springs. Pero bago pa kami makarating doon, huminto muna kami dito kasi merong spot dito na napakagandang kuhanan ng litrato. At ito yung first time na magkakaroon kami ng litratong tatlo. Buti na lang at kasama namin sina mama at papa. Meron ding makakakuha ng litrato naming tatlo. Sigurado ako na merong magko-comment dyan na nakakatakot yung posisyon ni baby kasi malapit siya sa tubig, baka mahulog. Pero uunahan ko na po kayo. Huwag po kayo mag-alala kasi yun pong stroller ni baby ay meron naman pong foot brake. Kaya hindi po yan gagalaw. Alam niyo ba kung bakit napaka-clear ng tubig dito? Aabutin kasi ng mga 50 to 100 years bago makarating dito sa Blue Spring yung tubig from the source. Kaya naman nasasala na yung tubig bago pa man ito makarating dito sa spring. At alam niyo ba mga langga, ang temperatura ng tubig dito ay nagsistay ng 11 degrees Celsius. Kaya naman kahit na summer, malamig pa rin yung tubig. Ito rin ang gagaling ang half ng supply ng tubig dito sa Putaruruna Town. At pagkatapos ng 2 hours na lakaran mga langga, finally nakarating na rin tayo dito sa dulo. Kaya naman nagpahinga agad kami kasi sobrang sakit na ng mga paa namin mga langga. Hindi ko pa pala nababanggit pero alam niyo ba na yung nasa gilid ng spring na ito, yung mga paddocks na nasa gilid-gilid, yun po ay part ng isang dairy farm. Itong lugar kasi na ito ay nasa gitna po siya ng isang dairy farm. Kaya hindi mo rin maiisip na isa ang tubig dito sa pinakamalinis sa buong mundo. Kasi nga, nasa gitna siya ng isang dairy farm. At kung iisipin mo, saan napupunta yung mga tae ng mga baka, di ba? After mga 30 minutes ay nag-decide na kami na bumalik. Pero napag-isipan namin ni Mike na maiwan na muna kami dito while kinukuha niya yung sasakyan namin at dadalhin niya dito sa kabilang side. Meron kasing dalawang daanan na pwede mong gamitin papunta dito sa Blue Springs mga langga. Itong dinaanan namin ay ang longest na daanan. At yung isa naman ay 15 minutes lang yung walk from the parking. Pero dito sa dinaanan namin, ito kasi yung scenic na walk. Ibig sabihin, maganda yung view na makikita mo. At totoo naman talaga na sobrang ganda ng view. Kaso nga lang kung may baby ka at may daladala kang stroller, nako napakahirap. Kaya if may baby kayo, huwag kayong magdala ng stroller mga langga. So yun na nga, bumalik na si Mike, papunta sa parking lot. So nagantay muna kami dito ng mga 1 oras bago kami nag-decide na pumunta na doon sa kabilang end. At alam nyo ba mga langga, nako sobrang malas namin. Hindi kasi namin binasa yung karatula na nandun sa parking lot. Kaya naman, nung naglakad na kami ni na mama at papa papunta doon sa parking lot sa kabilang side, hindi na kami umabot doon mismo sa parking lot. Dahil doon pa lang sa may bridge, tatawid na sana kami pero merong malaking sign na nakalagay na sarado na yung daanan na yon. Permanently closed na siya mga langga kasi merong mga rocks na nahulog at natabunan na yung daanan. So ayun, sobrang malas namin. Buti na lang at hindi pa nalobat totally yung phone ko. Kaya nakontak ko pa si Mike. At si Mike ay bumalik rin sa parking lot kasi nung dumating na siya doon sa kabilang side, sa kabilang parking, hindi niya mapuntahan dahil sarado nga. Kaya ang ginawa namin ay naglakad muna kami ni na mama at papa. Kahit na dahan-dahan lang kasi sobrang dami naming dala. Dahil aside kay baby ay meron pa kaming dalang stroller at may mga bags pa. Pero si Mike naman ay pinarking lang niya yung sasakyan at naglakad din siya papunta sa amin para matulungan niya kami sa pagdala ng mga gamit. Naawa nga ako kay Mike kasi ilang beses siyang pabalik-balik dito. Imbis na nasa 4.7 kilometers lang yung kailangan niyang lakarin, return na yon, naging 9.4 km yung nilakad niya. Kaya nung time na nag-abot na kami sa gitna, nako sobrang pagod na niyang tingnan. Pero kinuha pa rin niya si baby sa akin kasi baka daw bumuka yung tahi ko. CS tayo mga langga at hindi tayo pwedeng magkarga ng mabigat ng matagal. Ayos lang naman si baby na kargahin ko pero yung daanan kasi dito madulas, lalo na doon sa may mga hagdanan na part. At this point talaga pinagpapasalamat ko na hindi totally nalobat yung phone ko. Kasi nga kumukuha ako ng mga video clips para sa vlog, 'di ba? Kaya mas mabilis na malobat yung phone ko. At hindi ko pa dala yung battery pack kaya naman wala akong way na ma-charge siya. Medyo hirap rin yung signal dito mga langga. At nasa mga 6 PM na nung time na ito mga langga. Buti na lang at matagal mag-sunset dito sa New Zealand ngayon dahil malapit na mag-summer. Kaya hindi rin nakakatakot na maglakad dito. Ang nakakatakot lang kasi dito kapag inabutan ka ng dilim, walang mga ilaw yung daanan mga langga. Pero yun na yung activity namin mga langga. Nakauwi kami ng bahay ng mga 8:45 PM na. Kasi huminto rin kami sa town para bumili ng dinner namin dahil hindi na kami magluluto sa bahay dahil sobrang pagod na yung katawan namin. Kinabukasan nga nito halos hindi na ako makatayo sa sobrang sakit ng paa ko. But anyways, maraming salamat mga langga sa pakikinig at sa panunood ng vlog namin. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood ng vlog namin. Kung bago pa lang kayo dito sa aking page, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow, like, and share.
At mag-hi naman kayo, i-comment nyo naman sa comment section. Shoutout pala sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan naming mga Bisaya dyan sa Tagum City. Bye!